Pag sinabing Jose Rizal, ano agad yung naiisip nyo? Siguro, pambansang bayani, utak ng revolusyon. Yung mismong simbolo ng ating pakikipaglaban para sa kalayaan. Tama? Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na may isang bahagi ng kwento niya na, well, hindi natin laging naririnig sa eskwela? Eto yung tanong na parang, teka, totoo ba to? Kasi yan mismo yung magiging sentro ng ating usapan ngayon. Dahil sa mga huling araw ng buhay niya, may isinulat si Rizal na isang dokumento na tila sinasalungat lahat ng alam natin tungkol sa pagiging revolusyonaryo niya. Nakakagulat, di ba? Okay, so Disyembre 1896, mula mismo sa kanyang selda, isinulat ni Rizal ang isang manipesto. At itong manipesto na to, grabe, para nitong yinanig yung mismong pundasyon ng legacy niya. Isipin nyo, mahigit isang siglo na, pero hanggang ngayon, pinagdedebatehan pa rin to at nagdudulot ng kalituhan. At para sa iba, matinding pagkadismaya. So para mas maintindihan natin, baliktanaw muna tayo. Anong meron ng huling parte ng 1896? Well, nagsisimula na yung himagsikan. Sobrang tindi ng tensyon sa buong Pilipinas. At si Rizal, nasaan? Andun, nasa loob ng isang selda at naghihintay ng kanyang paglilitis. At alam nyo, ang bilis ng mga pangyayari. Tingnan nyo to. Agosto, nabuking yung sikreto ng Katipunan. Sa buwan din yon, boom! Sumiklab na agad yung himagsikan. Tapos, ilang buwan lang ang lumipas, pagdating ng Disyembre, habang kasagsagan ng nag-aalab na revolusyon, doon isinulat ni Rizal yung napaka-kontrobersyal niyang manipesto mula sa loob ng kulungan. At dito natin makikita kung gaano kabigat yung pinagdadaanan ni Rizal. Kasi isipin mo, para sa dalawang panig na naglalaban, siya yung nasa gitna. Para sa mga Espanyol, siya yung utak, siya yung mastermind. Pero para sa mga revolusyonaryo, siya yung inspirasyon, yung idolo. Grabe yung pressure, di ba? So ano nga ba talaga ang laman ng manifestong to? Okay, dito na tayo sa pinaka-core, sa puso ng usapan. Kasi yung sentral na argumento ni Rizal dito, ito yung parte na madalas nakakalimutan natin. So ito na, mula mismo sa mga salita ni Rizal, dito natin makikita kung gaano kakomplikado to. Sinabi niya, at malinaw na malinaw to, gusto ko ng kalayahan. Walang question dyan. Pero, may malaking pero. At yung pero na yon, edukasyon. Diyan mismo nakasentro ang buong argumento niya. Kaya linawin natin importante to. Hindi siya laban sa kalayaan. Ulitin ko, hindi kalayaan ang problema niya. Ang tinututulan niya ay yung revolusyon na para sa kanya ay premature o wala sa tamang panahon. Isang pag-aalsa na sa tingin niya hahantong lang sa mas maraming pagdurusa at trahedya. Pag sinabi niyang edukasyon, ano ba talaga ang ibig sabihin niya? Hindi lang to basta pagbabasa at pagsusulat Mas malalim yon. Ito ay tungkol sa paghubog ng tinatawag na civic virtue o virtud civico. Kumbaga, paano maging isang mamamayan na may dignidad at responsibilidad. Kasi para sa kanya, delikado ang kalayaan na walang virtud. Ang kinakatakot niya, baka nga lumaya tayo sa mga Espanyol pero magkakaroon naman tayo ng bagong amo, mga kapwa Pilipino na sakim at abusado. Ngayon, bukod sa filosofiya niya, tignan naman natin yung mga practical na dahilan niya. Kasi si Rizal, logical siyang mag-isip, di ba? Tiningnan niya yung revolusyon hindi lang bilang isang magandang ideya, kundi bilang isang bagay na nangyayari sa totoong buhay at may mga practical na problema. At ito yung mga nakita niya. Para sa kanya, ang pag-aalsa ay parang pagdadala sa mga Pilipino sa isang katayan. Bakit? Kasi una, kulang na kulang sa armas. Pangalawa, walang mga barko para sa transportasyon o supplies. Tapos walang tulong mula sa ibang bansa. At yung pinakamatindi niyang takot, yung nabanggit ko anina, na baka sa gitna ng gulo, umusbong ang isang bagong klase ng tiraniya na pinamumunuan mismo ng kapwa nating Pilipino. At gusto ko lang i-emphasize to isinulat niya yung manifesto hindi para iligtas ang sarili niya. Alam nyo, sa puntong yun, alam na niyang patapos na ang kwento para sa kanya. Ang gusto lang talaga niya ay pigilan yung malawakang pagdanak ng dugo. Ayaw niyang makitang mamatay ang libu-libong Pilipino sa isang laban na para sa kanya ay talo na bago pa man magsimula. At dito napapasok yung pinaka-ironic sa lahat. Matapos niyang isulat yung manifesto, yung napaka-logical na argumentong yon, walang may gusto, walang panig na natuwa. Perfect example to ng sitwasyon niya, 'di ba? Sa side ng mga Espanyol, tinanggihan nila. Bakit? Kasi para sa kanila, kulang pa. Hindi raw sapat yung paggundernan ni Rizal sa ideya ng kalayaan.
Sa side naman ng mga revolusyonaryo, anong ginawa nila? Itinago raw yung manifesto. Ayaw nilang mabasa ng mga sundalo nila kasi baka masira ang moral. So anong nangyari? Si Rizal naipit sa gitna. So anong takeaway natin dito? Ano bang gustong sabihin sa atin ng komplikadong dokumentong to tungkol sa pagiging bayani at tungkol sa kasaysayan? Sa tingin ko, sa huli, ang punto rito ay hindi para husgahan si Rizal, kundi para subukan siyang intindihin. Kapag naintindihan natin kung bakit niya yon ginawa, makikita natin siya hindi bilang isang perpektong rebulto, kundi bilang isang taong totoo. Isang taong naharap sa isang napakahirap, halos imposibleng desisyon. At yung pagmamahal niya sa bayan, ipinakita niya sa paraang mas komplikado at mas pinag-isipan. At yan yung iiwan sa atin ng kwentong ito. Isang tanong na bumagabag kay Rizal noon at hanggang ngayon dapat bumababag din sa atin. Kailan ba dapat ipaglaban ang kalayaan gamit ang dahas at kailan ito dapat ihanda sa pamamagitan ng edukasyon? Ang tanong, kung ano ang tunay na halaga ng kalayaan, yan yung pamana ni Rizal na hanggang ngayon kailangan nating pagnilayan at hanapan ng sagot. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.